Okay na? Okay. Una po sa lahat, ako sa bisa ng karapatan, kaloob ng Diyos sa kanyang banal na pangasiwaan, at gayon pa rin sa magitan ng kapahintulutan na mula sa punong lingkod, ating minamahal na matandang kapatid, Brother Ruel B. Santiago, upang akin pong pangasiwaan ang pangatlong paksa sa buwang ito sa ating patuloy na pag-aaral. Mabati ako sa lahat ng mga kapatid ng isang mapayapang araw na loobin nawa ng Panginoon Diyos na patuloy na puspusin tayong lagi ng Espiritong Banal ang ating mga puso at higit sa lahat sa pagkakataong ito ang malaking pagkilala at pagtanaw ng utang na loob sa Diyos sa kanyang mga pagpapala, patuloy na lingap na ginagawat sa lakad ng ating buhay. Mga kapatid, ang paksa na aking ipaglilingkod, ganito ang suheto ayon sa pangungusap. Kung bakit may kaanib sa Iglesia ng Diyos na buhay na mahirap akayin sa tapat na paglilingkod sa Diyos. Ayon sa tunog ng ating paksa, ito ay humihingi ng paglalahad ng mga sapat na patutuo o katwiran. Kung ano ang mga kadahilanan sa kabuuan ng ating pagsasama-sama sa bayan ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos na buhay. Sa ilalim ng iisang layunin ng mabuting pagtuturo ng pangasiwaan sa lahat ng mga kapatid sa mga aral ng Diyos sa pamamagitan ng mga mabibisa na mga disiplina, mga magagaling na payo, mga aral at katwiran na ang layunin buklurin ang puso at kaluluwa ng mga kapatid o ng lahat ng mga kaanib sa isang pananampalataya, sa isang paninindigan, sa isang layunin ng paggawa sa lahat ng mga bagay na pawang naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit, ayon sa paksa, merong nagiging kaanib sa Iglesia ng Diyos na buhay na mahirap akayin sa tapat na paglilingkod sa Diyos. Sinabing mahirap akayin, eto ika nga, para yung narinig ko kasabihan ng ating mga matatanda. Sa pagpipilit mong akayin ito, para ka ikang humihila na yabat na pasalungat. Kung paano yung yabat na hinihila mo na pasalungat, nananabit, maganit, lumalaban, at hindi sumunod, talagang ikaw minsan kinakailangan pag gamitan mo ng puwersa yung para mahatak mo lang ganun Yun ang larawan ng salitang mahirap akayin. Na ang layunin mo naman sa iyong pag-aakay, madala mo siya doon sa tapat na paglilingkod sa Diyos. Meron talagang dapat maging kalagayan doon sa kanyang paggawa, doon sa kanyang kalagayan
bilang kaanib sa iglesia. At kung ano ang mga katwiran, mga kapatid, yan po ang ating alamin sa pamamagitan ng mga nakasulat na patutuo dito sa saligang batas o ang tinatawag na Ebanghelyo. Sa pasimula nating tanong, mga kapatid, bago umakyat sa langit ang Panginoong Hesukristo, ano ang mahigpit na bilin na iniwan sa kanyang mga alagad? Sa 28, talatang 20, dito po sa aklat ng Mateo, ganito ang nakasulat. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito ang mahalagang pananagutan na ipinagkatiwala o mahigpit na ipinagbilin ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga iniwang katulong sa gawaing pangangasiwa sa loob ng kanyang kaharian o ng kanyang iglesia. Yan po ang tinatawag na pangasiwaan ng kamanalan. Na ano? Ayon kay Kristo, ang dapat nilang sikaping gawin bilang mga tagapag-akay sa kalagayan ng mga kapatid. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y ipinag-uutos ko. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa mga tweed, yun pong pagtuturo ang isa sa pangunahin at pinakamahalagang bagay na dapat pag-ukulan ng buong pansin, pagtatalaga ng isang nalagay sa kalagayan tagapagturo. Ang ituturo, nakasalig doon sa lahat ng bagay na kanyang ipinag-uutos. Yun po ang sinasabi. At ang pagtuturo ng isang tagapagturo, ano po ang bili ni Kristo? Sa pagtuturo mo sa isang kaanib, ang kinakailangan, huwag mo lulubayan ang pagtuturo diyan hanggang hindi mo nakikita ang ginaganap niya yung itinuturo. Huwag mong pagsasawaan. Hindi dahil sa iyang kaanib na yan pasaway, matigas ang ulo, para kang humihila ng yabat na pasalungat, alalabaga, kamumuhian mo yan. Pagtyagaan mo. Ang bili ni Kristo kailangan matutuhan niyang ganapin Hanggang hindi ginaganap yung itinuturo, umisip ka, humanap ka ng iba't ibang mga pamamaraan kung papaano yung bagay na yung itinuturo sa kanya ay kanyang matanggap. Yun. Siyempre, isang tagapagturo, talagang gagawa ka ng paraan ay yung diskarte. Kung papaano yung kanyang panlasa, pag-aralan mo, na yung timpla ng turong ibibigay mo sa kanya ay matatanggap. Dahil, kaya nga yung tagapagturo sa iba't ibang mga paglalaraw ay tagapagpakain. Siyempre, nagpapakain, kinakailangan talagang ginagawa yung paraan kung paano matatanggap ng sikmura ng pinakakain yung pagkain ibinibigay. Ganun masaya lang kasi yung palang minsan yung panlasa ng kumakain. Ganun, yun po ang dapat nating makilala. Kaya ang isang tagapag-akay o tagapagturo,
talagang kinakailangan ay magkaroon ng isang lubos na pagsusumikap kung papaano niya talaga magagawa sa kanyang sarili na yung bagay na tungkulin kanyang tinanggap para sa kapakinabangan at kapakanan ng kapatid na tinuturuan ay kanya namang matugunan. Yan po ang dapat nating maunawa. At sa kahalagahan po ng isang tagapag-akay o ang isang tagapagturo na natalaga sa gawaing pangangalaga, pangangasiwa, pag-aakay sa kalagayan ng kapatid sa loob ng iglesia. Bago umakyat po ang ating Panginoon Kristo sa langit, ito ipinaintinding mabuti ni Kristo kay Apostol Pedro at maging sa kanyang mga kasama ang kahalagahan ng gawaing ito. At ito po yung mababasa natin sa aklat ng Juan 21, talatang 15, patuloy hanggang 17. Kasama rin dito ang 18. Mga kapatid, hindi lang po nasalid sa outline, pero isalin natin yung talatang 18 dahil merong point na maganda ron na kailangan din tayong aklat ng Juan. Okay, basahin mo. Kaya't nang mga kapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kanyang muli, sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya ay sinabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Dito po sa ilang ulit na ito, na salitang ipinatalastas o ipinaunawa ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang kasamahan sa gawaing pangangasiwa. Hindi lang si Simon Pedro at gayon din ang kanyang mga kasamahan pang mga apostol, kanyang mga alagad. 3 ulit na kanyang itinanong. Iniibig mo ba ka ako, Simon? Nalalaman mo ka, Panginoon, kita iniibig. Pakanin mo ka aking mga tupa. Pagkatapos, inulit pa uli. Simon, iniibig mo ba ako? Nalalaman mo ka, Panginoon, kita iniibig. Nalalaman mo lahat ng mga bagay. Naunawa mo lahat yan. Alagaan mo ka aking mga tupa. Muli pang tinanong. Sa pangatlong tanong, medyo iba ng epekto dumating kay Pedro. Ba't Panginoon ko, masyado naman akong inosisa ng ganito. Nalumbay. Nalalaman mo Panginoon, ng lahat ng bagay. Pakalan mo aking mga kordero. Ngayon, bakit po kinailangan ng ating Panginoon Jesucristo na 3 ulit na bigyang diin niya yung halaga ng gawaing pagpapakain ng isang tagapagturo sa kanyang inaalagaan at gayon din ang tungkuling pag-aalaga? Ano ba yung mahalagang bagay na nakapaloob doon? Sa lohika? Ayon sa pangungusap ng ating Panginoon Jesucristo, Pedro, sa isang maliwanag na pangungusap, dapat mong maintindihan, ikaw bilang pastor, bilang tagapagturo, ikaw ay taga-akay,
Pag napabayaan mo yung aking mga tupa ng pagpapakain, ha? At iyan ay nakalimutan mong alagaan, magkakasakit yan, magiging sakitin yan. Iyan ay manghihina. Ha? Mapapasok yan ng sari-saring mikrobyo ang isip niya, ang puso niya, delikado. Ang lahat na yan, mapapariwara. Kaya, yung focus po, mahalagang tungkulin, hindi lang sinabi natin Panginoon Kristo kay Pedro. Pedro, baka ikaw ay malibang dyan sa iyong panghuhuli ng isda, paghihila ng lambat. O baka Pedro, ikaw tumanggap ka ng tungkulin yan, pagkatapos ang iyong panahon at iyong pagkakataon sa iyong ginagawa saan nauukol ang attention mo? Negosyo, hanap buhay, makalimutan, hindi mo napapansin na ang kalagayan ng kapatid na inaalagaan mo, nagiging apektado na. Ginagapangan na ng mga ligalig at problema ang kalooban at ang isipan dahil sa merong bagay na nakakalimutan ka, Pedro. Huwag magkagano. Baka pasukin niya, baka yan pasukin ng ligalig ang loob, mawala ng magkulang ng tiwala dahil sa hindi mo mailagay sa tinatawag na kayusan ng pag-aalaga at ang iyong pagbibigay ng talagang kailangan pagkain dapat niyang matanggap. Pedro, kadikito, huwag mong kalilimutan yan. Yan ay inyong tungkulin. Kaya, yan po kalagayan ng mga aral. Alam po nyo kasi, sa paglalarawan po ng ating Panginoon Jesucristo, itong kahalagahan itong tungkulin, tagapagpakain o isang tagapag-alaga, ang isang lumilinya o pumapapel sa larangan ng gawaing maging katulong ng Diyos. Halimbawa, sa linya ng pangangasiwa, at tulad natin, kayo, kapad na Hinaro, andyan na ate si kapad na Larry, kapad na Edwin, sila kapad na Michael, at sa lahat na rin na nais, 18, basahin mo. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Yeah. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay. At bibigkisan ka ng iba. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Dito piniliwanag ng ating Panginoon Jesucristo. Yung kalagayan na isang malagay ka sa tinatawag na linya ng gawaing tagapag-akay. Eka ni Kristo. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, Pedro, at sa iyong mga kasama. Sa lahat ng mga mangangaral sa aking kaharian. Yung salita po kay Pedro, yun ay epekto yun. May bisa yun at yun angkop yun sa lahat na pumapapel ng gawain Nang ikaw Pedro, bata ka pa. Malaya ka pang kumikilos. Ang sarili mo sa mga bagay na gusto mong gawin, malaya kang nasusunod mo. Bata ka pa nun Pero kapag ikaw ay dumating ang panahon, nagkaroon ka na ng gulang, tumanda ka na, ikaw ay kahahawa ka ng iba. Bibigkisan ng iyong baywang. Yung pubigkis na yung malalagay, yun ang larawan ng katungkulan Kakapit siya yung maaatang sa iyo. At kung saan hindi mo ibig, ay doon ka niya dadalhin. Hindi ka naman po pwedeng makatanggi. Kaya noong araw, naalala ko noong araw, meron tayo kasama maggagawa. Panahon ng kapatid na matanda, dadalhin na sa Santiago. Meron tayo kasamaan Ang gusto talaga, nasalang na dun Nakakasiwa na isang lokal natin sa Quezon Nag-aalaga, nagtuturo doon.
nung bandang huli, gusto yung makawala, makahanap ng luwag. Hindi po pwede. Ay sa Biblia, talagang, pagka umabot doon sa ganon, na ikaw ay nabigkisan ang bewang mo, at meron ang nabigay na gawain sa iyo, ang Diyos ay ayaw, no, dito wala resignasyon eh. Hindi mo pwede yung pag nabigatan ka, ibababa mo, pasanat mo, ay, ayaw ko na magturo, ayaw ko na mag-akay, ayaw ko na mag-alaga, iiwan na, bahala na sila sa buhay nila. Hindi mo pwede yung gano'n, ay kanan Diyos. Ang aking mga tupa, alisin ko sa kanya kamay, hindi ko naman siya pakakanin. Kaya yan po ang bigat. Kaya itong ating gawain, isang gampanin palibhasa ay sagradong katungkulan na ang Diyos ang nagbibigay. At yun namang karangalan sa sino mang ma-appoint o matalaga sa ganyang kalagayan, ay hindi naman tao nagbibigay niyan eh. Sino ba? Yung dangal ng katungkulang dumating sa buhay mo. Kaya 5:4 na Hebreo, sabi na ni Apostol Pablo, sino may hindi tumatanggap ng karangalang ito, liban kung ikaw ay tawagin ng Diyos na gaya ni Aaron. Yan ang nakasulat. Kaya, sabi nga natin, Panginoon Kristo, katotohanan na ikang katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ikaw, ng bata pa, malaya mong ginagawa ang maibigan mo. Kung ano yung gusto mo. Pero pagtanda mo, bibigkisan ng iba yung baywang, at ikaw naman ay kay dadalhin sa hindi mo, kung saan hindi mo ibig. Yun po ang larawan ng halaga, ng katungkulang na atang sa balikat ng isang tagapag-alaga, na dahil doon, bilang isang gampaning katangi-tangi. Isipin mo gawin ka tagapagpakain ng tupa. Tagapag-alaga ka ng mga kordero ng Panginoon. Ang alagaan mo, nandun nyo yung pag-iingat. Kaya, mahalaga po na mapansin, talagang mapag-ukulan ng pansin, ng isang lumalagay sa papel ng gawaing pangangalaga o pangangasiwa sa larangan ng tinatawag na pag-aakay ng kaluluwa na isang manggagawa. Kapag ka ikaw ay nalagay sa tagapag-akay, yung pananaw natin sa buhay, hindi yung ang teksto natin, kaya lang natin mahahagip ang papel, ay kung kailang, halimbawa, ay bukas pala yung linggo. At kung minsan nakakalimutan pa, pati Bible mabati dili sa patungan. Ay, hindi ganon. Talagang merong pag-aaral, pagsusumikap na dapat gawin sa sarili para magkaroon ng tinatawag na pagsulong. Sa puntong yan, ito pong gawain pag-aakay. Pinatutunayan ba ng banal na kasulatan na may kaanib sa kapisaran ng Diyos na mahirap akayin sa tapat na paglilingkod sa Diyos? Ayon sa kasaysayan po, magbasa tayo ng mga pangyayari na naramdaman po ito ng mga unang gumanap ng katungkulang pangasiwa sa bayan ng Diyos na IDB. At yun may nagpapatuloy din hanggang sa kasalukuyan. Naramdaman po yan ng talagang nalagay sa ganong katungkulan. Magbasa po tayo. 1:12 po sa aklat ng Deuteronomio. Paano madadala kong mag-isa ang inyong ligali at ang inyong pasama at ang inyong pagkakaalitan? Dumaing po si Moises doon sa bayang Israel nung una. Dakilang leader ng Diyos na talaga inilagay na bantay ng bayan. Sa bigat, nung naatang nagampaning kanyang binabalita, paano ko ikang madadala mag-isa yan? Naramdaman niya yung talagang hirap. Pero hindi naman niya
matanggihan, di naman niya maiwasan, palibhasa ay bahagi ng mahalagang tungkuling, bigay ng Diyos sa kanya. Ano ba yung mga hirap na yung nakita ni Moises sa kanyang pakikisama sa bayan ng Diyos? Ha? Ayun ikang ligalig. Ha? Ligalig ay larawan po yun ng ibang mga pangyayaring nangyayari sa buhay na mga kapatid. Minsan, merong mga pangyayaring mga di pagkakaunawa. Ha? Mula sa sambahayan, minsan magkakaroon ng mga usak dahil bunga na hindi pagkakaunawa. Ha? Magmamagulang, magkakapit-bahay. Ha? Iba't ibang mga issue. Ha? Lumilitaw. Ha? Lahat naman yan umaabot ang ulat, ang report. Dahil kailangan talaga magkaroon ng tinatawag na lapat na solusyon. Ha? Ayon. Sa dinami-dami. Kaya narinig natin kaya ni Apostol Pablo, yung madami mga problema na yun, lumilikha ng mga sapin-saping kalumbayan, yung patong-patong na mga suliranin at problema. Ha? Paano ka madadala kung mag-isa inyong ligalig at inyong pasan? Alin ba yung pasan na yun? Iyon ang larawan ng mga pagkakamali, larawan ng mga gawang kalikuan, larawan ng mga kasalanan bumabangon sa buhay ng mga kapatid na nasa ilalim ng pangangasiwa ng isang na talagang tagapag-akay. Pananagutan ng tagapag-akay na yan talagang ayos para malagay doon sa tapat na paraan yung pagdadala ng kanyang pamumuhay ayon sa pagtuturo ng kasulatan. Dumaing po si Moises sa bigat. Kaya naalaala ko nung araw, kapatid na matanda kapatid na kapatid Danilo M. Santiago. Personal, klase. Kita-kita tayo bago kinabukasan sa klase, bispira, kita-kita, kwentuhan. May mga report ng issue. Bakit? Ganun talaga Kaya kapatid na matanda. Kung ito ba naman kang problemang ito, doon pa lang sa kanilang lokal, tinapos na. Hindi na dinala pa rito. Kaya di mag-wasa kapatid, narito talaga maramdaman na isa nag-aakay, na isa nag-aalaga yung sumakit ang ulo sa pag-iintindi. Totoo yun. Problema Meron kapatid, nagkaroon ng problema sa tungkulin dahil sa hanap buhay, trabaho. Saan susugod niya sa tagapag-akay, magre-report. Ang gusto naman ay mabigyan ng pabor ang kanyang sarili at hindi naman yung bagay ng espiritu. Kaya, hindi ko po, kahirap. Pag ikaw naman nadupila sa pagpapayat, nagkamali ka ng advice na ibinigay doon, delikado, mapapahamak. Ikaw at saka siya. Di ba? Pagka nabigyan mo ng pabor ang laman at ang espiritu naape, delikado ka kay Kristo. Ang kailangan gusto ni Kristo, espiritu lagi ang mangingibabaw Ngayon. Sino? At bukod po kay Moises, sino pa ba ang talaga nagpatunay na ang gawaing pag-aakay sa gitna ng bayan talagang mahirap dahil sa ang mag-akay sa tapat na paglilingkod meron talagang dahil sa mga problema na yan. Sino pa? Sa 11:28, pangalawang Korinto, basahin po natin. Bukod sa mga bagay na iyon,
ay may umiinis sa akin sa araw-araw. Ano ba yun? Ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sabi ni Pablo, bukod sa mga bagay na yaon, ano ba yun? Yun ang mga problema, mga sari-saring, mga issue na usapin, dahil sa mga nangyayaring hindi karapat-dapat sa buhay ng ibang kapatid. Sabi ni Pablo, may umiinis pa rin sa akin sa araw-araw. Alin ba yun? Ang kabalisahan sa lahat ng mga iglesia. Ay unang-una, yung matandang kapatid, yan ang pangunahin talagang nakakaramdaman yan. Isipin mo, kahit yan ay nakaupo, tahimik, pero ang isip niya naglalakbay, ano kaya kalagayan ng aking mga kapatid? Halimbawa, sisimulan niya sa parting Silangan, parting Quezon. Alaala mga kapatid doon, daalaala sa kanyang isipan. Ano kaya kalagayan ng mga kapatiran doon? Kanilang mga paglilingkod. Pagkatapos ay gagalugarin ang isip niya ng distrito ng Batangas. Ay ganyan, naglalakbay eh. Pagkatapos ay didiretso ng Cavite yan. Babalik yan ng ikot ng Metro Manila. Pag alis doon ay diretsong norte. Hanggang sa Tarlac. Ganon iikutin yan. May mga pagkabalisang, yung pagkabalisa, larawan ng pag-aalala na dahil doon sa kalagayan ng mga kapatid. Sapagkat iniisip na talagang ang adhikain ng isang kalagayang lumalagay sa tagapag-akay o tagapagturo. Ika nga ni Apostol Juan, kung gusto mong madam talaga yung magkaroon ng relax na kalooban, wala nang dakilang kagalakan sa ganang amin o sa ganang akin. Hindi makita ng aking mga anak, nagsisilakan sa katotohanan. Pero kung ang balitang dumarating, halimbawa sa isang tagapag-akay, kesyo ganito kay ganon, problema din problema doon, usapin sa ganon, sa ganito, ligalig ng isip. Balisa ang nalilikha sa kalooban. Sa ganyan para. Dahil, hindi mababalisa. Nandun yung damdaming nag-aalala na kung itong kapatid na ito, ito'y mahirati sa ganitong sa ganitong likas. Hindi mabago itong usansya na ito, na nagbubunga ng hindi naman maganda sa larangan ng natawag na lakad ng buhay ay lumilikha at nakapagdudulot ng ligalig o halimbawa pinanggagalingan, nagiging dahilan ng pagbangon ng problema, kawawang kaluluwa ito, mapapahamak to. Di ba? Halimbawa, yun lang, kagalitan ng magkakapatid kung mabalita ng tagapag-akay yan di ba pasanin niyang dalahe sa kalooban? Nakababalisa. Saan hantong? Halimbawa, anong kahinat na ng kapatid na nasa ganyan kalagayan? Yan po. Kaya talagang ang gawaing pag-aakay sa larangan ng tinatawag na pangangasiwa sa gitna ng kapatiran napakabigat at napakaselang nagampanin. Kaya nga kinailangan ng ating Panginoon Jesucristo bago siya umakyat sa langit sapagkat iiwanan niya ang gawain sa kanyang mga katulong. Delikado. Pag hindi talaga na naramdaman ng isang lumalagay sa gawain pag-aakay ang paglalapat ng kanyang papel sa katungkulang na atang sa kanya. Delikado, manganib, may maaaring maging daan ang tinatawag na
pagpasok ng mga suliranin at problema. Yan po ang dahilan. Ha? Ay, ito pa isang dahilan kaya talaga ang tagapag-akay may talagang hirap at bigat na nararamdaman sa gawain tinutugunan. Yung gawain. 4:16, Galacia. Kaya ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Opo, isipin mo. Hindi mo na po pwedeng hindi sabihin at totoo. Opo. Bakit? Kasi, yun ang kinakailangan, maging posisyon mo, tinatayuan Oo, kung oo, sabi ni Cristo. Hindi, kung hindi, period. Hindi po pwedeng gawin mo parang garter ang palatuntunan. Para baga, bigyan lang ng pabor ang kanya sarili. Pero yun namang para kay Kristo, malalagay sa hamak. Oo, kung oo, hindi. Ngayon, si Pablo, palibasa, talaga kung ano yung prinsipyo kanyang tinatayuan, tinitindigan, sa kanyang kalagayang tinanggap bilang tagapagturo, talaga siya, nagpapakatotoo. Nagpapakatotoo. Ngunit, sa kabila ng kanyang ginagawang pagsasabi ng katotohanan, ano po nangyayari? May kapatid naman, sa halip na matuwa sa iyo, galit. Para ikang hari kung magsalita. Namano mo yan. Sa lahat ng ayaw ko, na pagpapaliwanag ng pastor, yan kang gayang paksa. Si Bradoro, si kapatid na Doro, nilayatin oras na nakakalaghati ang sermon sa pagsambay. Tinalikuran ng membro. Pupuit-puit na yung membro, lumabas ng pinto at iniwan ang panambahan. Nangyari sa buhay ni kapatid na Doro. Galit. Ayaw Natutuwa na siya makinig pagka ang naririnig tumatama sa kanya sariling gusto. Pero pagka yung totoong sinasabi mo, ang ipaliliwanag mo, nasalig sa katotohanan ni Kristo, masama ang loob. Ang akala inaalisan mo sila ng kalayaan? No. Ganyan, ni Pablo. Kayo baga, nagagalit sa amin dahil sa sinasabi namin ang katotohanan. Ito totoo Kami, taga-sunod dito, sa aming pakikisama sa inyo, kayo naman, kinakampanya namin, hinihimok namin, magkaisa tayong sundin ito sapagkat ito ang totoo. Paniwalaan mo't hindi mababago ang pagiging totoo nito. Ito talaga katwiran. Kaya, noong araw, naalala ko tuloy may nagtampong kapatid. Sa akin. Pinamaan mo ba naman? Ako ang assign na magkakasal problema, binagabag ako na espiritu ng gabi, bispiras ng kasal. May problema ka ako ito. Ako kapag na Edwin, parito ka. At kung kinakailangan ako, maging malinaw to. Dahil mahirap yun. Hindi ko gagamitin yung pagtitiwalang ibinigay sa akin ng aking superior para gastahin ko yung kanyang pangalan at numero ng kanyang lisensya doon sa aking gagawin na hindi naman malalagay sa ayos. May problema ka ako ito. Gusto ko siguro Nako, nasa ka ba? Ako kay Nado sa Laia. Meron na ikaw kausap dito Ikaw ko, bumarito ka madali at napaka-importante bagay dito. Ano ba kayo? Yung kakong kapatid na kakasalin, samahan mo ako sa Rural Health Center, ipalaboratory mo. Bakit? Kako malagay ko, gusto ko ako makasiguro.
Ba't ka ako nangyari sa akin yung gano'n na hindi ako naging payapa espiritu ko. Gusto ko, may dahilan ako yun. Ayun. Yung primero, tawag sa akin si kapatid na yung kinakausap. Ay, sila raw naman gano'n, nakapagpatest na. O, kakot, alam ko. Pero kakot, tinuos ko yung panahon. At saka ito kako, petsa na mangyayari nitong okasyon nila. May delikado Palagay, baka pakasiwa na nasingitan ng daya kailangan ako makasiguro. Patuloy sa amin na isama rin niya. Di na laboratory. Pagdating ng bayan, okay, tawag, Brad, positive. Di nagkaroon ng mga bagay na hindi maayos. Kaya, yan kako problema. Hindi ko kayang pakasiwaan ngayon yan. Kailangan ako. Manap na lang ako sila. Malaga isa. Pero yung kakong halaga ng gawain natin ukol sa Diyos, hindi ko maisasakripisyo. Paano kayo? Doon ka, nagtatantara na ng karya, baka ka magkaroon ng away. Kako kayo mag-alilaan dyan. Ang Diyos ang bahala dyan. Hindi pahintulot ng Diyos na magkaroon ng ligaligyan. Dito, itinatayo natin, kalwalhatian ni Kristo, ang katotohanan nasa atin, na kung ano ang totoo. Yun ang kinakailangan mangyari. Hindi tayo po pwedeng, hindi gano'n nangyari. Pero salamat sa bandang huli, nakarecover din naman yung mga kapatid bagaman nagtampo. Gano'n lang talaga, pero nalagay naman sa normal. Talaga bahagi ng ating gawain. Pero isang damdamin at puso, merong talagang maigting na pamamalasakit para yung kalwalhatian ng Diyos at ni Kristo. Dahil sa katotohanan, iyon ang talagang ating may tanyag. Ngayon, bakit hindi po maiiwasan ng tagapag-akay na makadama sa sarili ng hirap sa pag-aakay ng tao sa tapat na paglilingkod sa Diyos? Ang alamin naman natin ang mga katwiran. Ano ang mga katwirang pinanggagalingan o nagiging dahilan at bumabangon ng ganitong mga suliranin, digalig? Ayon sa Biblia, 12:16, Roma. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong inagap ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Alam mo yung pagkakaisahan? Yung bagay na magaling na itinuro. Ano ba yung tinurong magaling na payo? Bilin sa mga kapatid. Halimbawa, sa larangan na tinatawag na buhay pagpasok sa panahon ng pag-ibig at pag-aasawa. Si Kristo na may bilin. 10:37 sa aklat ng Mateo. Ano ba sabi ni Kristo? Ang umibig ng higit sa kanino mang iba, ng higit kayo sa akin, hindi maaaring maging alagad ko. So, ang gusto ni Kristo mangyari, panahon man ng pag-ibig o natawag na pag-aasawa, ang gusto ni Kristo, laging siya ang sumasa ibabaw. Huwag mo ipagpapalit si Kristo. Sa iba. Kasi delikado, pag pinagpalit mo mamimili ka lang kapatid. Diba? Yan lang talagang katotohanan. Dapat pagkaisahan, sabi nga ni Pablo, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag niyong ilagak ang inyong mga kaisipan sa mga bagay ng kapalaluan. Paano ba yung palal? Pagka ang tao may diwa ng pagpapalalo, mapag-isip yan at yan, mapaglikha ng bagay na inaakala niyang lagpas sa nararapat. Yun ang palalo. Kundi ang kailangan
ilagay mo eka sarili mo sa kapakumbabaan. Maganda yun, may mapagpakumbabang loob. Di ba? Ano ang sinasabi? Ngayon, sa lalong maliwanag, sabi ni Pablo, huwag rin yung ilagak ay yung mga pag-iisip sa mga bagay na katha. Ano ba yung katha? Inakala mo lang sa sarili mo. Yung bagay na inisip mo, na wala naman patotoo ng mga katwirang nakasulat, inisip mo po pwede, tama, at wala ka magagawang maliro. No. Yun ang katha. Pero, magbubunga sa iyo na tinatawag na kapahamakan. May ka nga ng Biblia pantas sa sariling haka. Sa halip na yung talaga mga katwirang malilinaw na mga patutuang paglagakan ng tiwala, doon nasasalig sa lahat ng kanyang mga akala. Sa po yan. Kaya mahirap ka usap to Yung pantas sa sariling haka. Sa ganang akin kang paniniwala, ipapasok yan. Hindi naman patatalo yung kanya. Kung anong masabi niya, katwiran ay kahit ano pa mangyari. Hindi naman yun isusuko. Hindi naman yun ibibig. Yung sagalang kanya. Kaya minsan may mga pangyayari kapag na hinari ganito. Mahilig ka pala ako maniwala sa galang iyong sarili. Kako, ba naman ako sa'yo? Ako masaya lang sa paniniwala. Ang gusto ko akong paniwalaan, bagay na meron akong pinagsaligan at meron akong pinagbatayan ng salita na kasulat. Na patotoo ng aking pinaniniwalaan. Kaya yan, sa paniniwala mo yan, sarilihin mo na, mag-iisa ka riyan. Kaya mo pala ako, pwede ka na pala ako sumamba kahit walang sugo ng mga kasiwa. Sa ganang paniniwala ko pala ako, pwede ka makapagpasalamat kahit walang mangaral na... sige ba? Di ka ako sarilihin mo. Sa sarili mo ka ako yung paniniwala ko yan. Magaling sa sariling akala Hindi mo ka ako makakampir yan. Ito po isang dahilan. Kahit naman ako naman hindi titigil ng pagsamba Basta ako tuloy na tuloy ang samba ko. Yun ang sagalang kanya. Ang minawa, maigit lang yung kanyang baluktot na pangat pagmamatwid at kulirong pag-iisip. Ganun nangyayari. Kaya, ano ba palagay sa sarili ng ganitong uri? 21:2. Ayon sa Biblia. Kawikaan. Bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Iba kasi ang Diyos Nagdadaan talaga sa tinatawag na timbangan ng katwiran. Ang tao iba. Bawat lakad ng tao matuwid sa kanyang sariling mga mata. Sa kanyang nakasalig sa kanyang sariling gusto Kaya ginagawa niya yun. Kaya sa panahon ni Apostol Pablo, yung mangmang, bayalay ka ang mangmang sa kanya ka mangmangan. Ikaw kapatid, mag-ingat na mahawa sa kanya. Paano? Pagka umabot na sa ganun, ayaw na kausapin na magkagawain Kasi yung kanyang bulol na pag-iisip. Di naman tumanggap ng katwiran ni Pablo, bayanay ka amang sa kanya kamamangan. Huwag mo lang maging kaaway. Kasi pagka hindi dapat umabot doon sa maging katalo mo. Ibang kaso na yun. Hayaan mo na. Talaga hindi ka matinag dyan sa ganyang ugali mo. Yan po dapat. Kaya, paano? Ang nararamdaman mo sa sarili, ang kanyang palagay,
ang nasa ayos pa rin ang kanyang lakad eh. Hindi napapansin na merong mga bagay o hakbang siyang ginagawa na nalilihis na usinsay na sa matuwid, sa katwiran. Diyan po mga kapatid, dapat nating makilala. Kaya may panganib sa ganito. Ayos sa pagtuturo. Katunayan, 1:21, 22. Magaling mga tuwiran, bandaro yan, ganyan. Ikaw. Di pa tatalo ang kanyang gusto ng kanyang panig. 1:21, 22, Roma. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Nakaw. Kabalo mo yan. Nagdudulong-dulungan sa sarili. Hindi niya alam sa kanya sarili, hindi nahahalata na lalo siyang alam. Pero nag-aakala na merong nalalaan. Yan ang mangmang eh. Ha? Sa paglalarawan nga ng Biblia, sa kalagayan ng mga tao na bubuhay sa ibabaw ng lupa, sa libutan. Ha? Pag-usapan, halimbawa, panlahat sa kalagayan. Maraming mga taong gano'n na doon nahayag sa gano'ng kalagayan. Ha? Sa kamangmangan ng kanilang puso, palibhasa, nang hawak sila sa katha, sa lahat ng mga palapalagay, ukuro-kuro, katwiran pa sarili. Ano nangyari? Unang-una, ang Diyos na dapat kilalanin at paglingkuran, hindi naman hinanap Nagsibaling na lang sa kung saan nila sa kanilang naibigan. At pagkatapos yung kanilang ginagawang mga pagsamba, paglilingkod na pinatutungkol doon, pinaniwalaan nilang doon sila may kabanalan. May mga tao, halimbawa, sa larangan ng gawang pagpapakabanal, nag-isip sa sarili, itong gagawin ko, para ako makapagtalaga ng sarili ko, magbanal. Iwanan ko mga mahal ko sa buhay. Magpapakalayo-layo ako, titira ako sa ganung malayong dako, sa ganung bundok. Magpapalago ako ng buko, papalago ako ng balbas, ako yung mag-i-ermitanyo. Gumugol ng mga panahon taon doon. Inakalan doon, mababanal. Hindi naman binigyan ng panahin at pansin sa sarili na siguruhin at alamin, ito bang bagay na aking gagawin ito, na palatuntunan ng buhay? Ito ba'y may patutuo na santong sulat? Ito ba'y gawang kabanalan? Ito ba'y kaliligtas na aking kaluluwa? Wala. Yun ay ka aking paniniwala. Yun ay ka ang pananampalatayang akin ay kakinamulatan sa aking mga magulang hirap naman na ikaw nun, hindi ka pa tapos na isang saknong, sasaknong ka na naman. Kakala mo ito, magaling mga tuwira, akala mo matino. Kaya hindi nahalata, malaki ang sira. Malaki ang sira. Naku po sari-sari. Ang pangunahing nagiging dahilan yan, yung mga magdarayang tagapagturo. Mga mangangaral na walang ginawa kung hindi utuin at ang kanilang kapwa tamnan ng mga turong ika nga ni Propeta Solomon mga turong makamandag na nakauulol. Sa aklat na Ecclesiastes nakasulot yun yun ang larawan ng mga bitag. Kaya marami naman ang natawiran at natamnan ng ganong mga paniniwala na puro katha-katha, tinansya, hinagap, wala naman talagang tiyak ang mga pagpapatutuan ang kasulatan na yan ay ikababanal at ikaliligtas. Ngayon, sa ganyang kalagayan, ang tunay na mangangaral naman, palibhasa layo niya mag-akay ng tao
sa ikaliligtas, tapat na paglilingkod, talagang hindi maiwasan, hindi madama. Ganyan po ang dapat nating makilala. Sa gitna ng mga pagmamatwid na yan. Ayun. Ang tanong po ito. Alin ang bagay na hindi naunawa ng may kamangmangan? Kaya mahirap akayin sa tapat na paglilingkod sa Diyos. Alin po yung bagay na yun? Na lalong mahalaga sa kalagayan ng isang tagapag-akay. Basahin natin 10:14. Ang aklat ng Roma, kasama po ang Galacia 4:15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sampalataya? At paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Sa realidad, sandali yan. Pag-usapan po natin, madaling intindihin to. Kani Pablo, paano sila magsisitawag sa hindi nila napakinggan? At paano naman sila makikinig? Kung wala naman tagapangaral, wala nagbabalita, para yung katotohanan ay kanilang maunawa. Di ba? Immaterial, halimbawa sa buhay na ito. Diyan tayo sanay na ating buhay, halimbawa magulang. Pagdating ng tamang edad, halimbawa, anak mo, lalo ngayon, sa takbo ng panahon ngayon, pagdating ng 5 taon, kailangan yan magdaan sa preparatory na. Nung hindi pandemic, nagtitiyaga ang mga magulang, okay, nakaguide ang bata. Sinasamahan para magsimula na mabuksan ang isip, masanay sa pakikialubel, pakikitungo sa paligid. Sa ganun unti-unting mabuksan ang isipan. Dahil pag hindi mo dinala doon, yan na talagang natural. Ilapit mo sa buong tagapagturo. Una, mahalaga dyan, matutoy ang kumilala ng letra, magkwenta, bumilang, sumulat ng pangalan, bumasa. Kaya, inilalapit mo sa tagapagturo. Di ba? Opo. Yan ang ating nakasanayang mabuting paraan. Dalhin man natin sa Espiritu, ganun din. Paano maunawa katotohanan kung hindi ka magkakaroon ng kaugnayan sa pastor na tagapag-akay ng kaluluwa? Sige, di magtiyaga ka, sige, ayaw bumitaw dyan sa sinungaling mga tagapagturo yan, okay, di utuin ka ng utuin na mga yan, ay tuturo sa iyo. Tuturuan ka ng binyag-binyagan. Tuturuan ka ng samba-sambahan. Papakilalan Diyos sa iyo, Diyos-Diyosan. Diyos na tunay na nasa langit, bihira mapag-usap, ni hindi mabanggit. Paano buhay yan? Kaya tingnan po natin ang takbo ng daigdig. Gaano karami ang mga tao na sa larangan ng usapin ng pananampalataya at kapakanan ng kaluluwa. Naligaw ng lakad ang buhay. Mali ang mga aral na kanilang tinatalunton sa lakad ng buhay. Dahil kagagawan po yan ng mga hindi tapat na tagapag-akay ng kaluluwa. Malaraw ng mga mangangaral na hindi naman ang prinsipyo at ang layunin mag-akay ng kaluluwa ng tao pang ilapit sa Diyos sa ikatitiyak na kaligtasan. Kaya ito pong mangangaral naman, tapat na mangangaral ng Diyos, tapat na taga-akay sa kaharian ng Diyos na IDB. Palibhasa po nasa damdamin yung talagang malinis na kalooban at budhi na nagpapakatotoo sa kanyang tungkulin. Na kung ano yung kaluwalhatian ng Diyos ay yun ang kanyang itinatanyag. Hindi maiwasan, hindi madama ang hirap. Dahil sa kanyang mga problema, marami po hindi nakakaunawa ng halaga ng tagapag-akay. Kaya nga ni Pablo sa Galacia 4:15. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Sipin nga ninyo mga kapatid. Sapagkat pinatututuhanan ko sa inyo na kung mangyayari
ay inyong dinukit sa ang inyong mga mata Ay, naku po. at ibinigay sa akin. Gaano kahalaga ang itim ng mata? Ang itim ng ating mata, pag dinukit mo yan, bulag ka. Babalutin ang kadiliman ng paligid ng buhay mo. Wala ka na. Walang liwanag. Immaterial. Kung gaano kahalaga ang itim ng mata na siyang nagbibigay liwanag sa iyong pagkatao. Sabi ni Pablo, gayon maitutumbas mo yung kapalarang nasumpungan at nagawa sa iyo ng isang tagapag-akay sa gawain ng pananampalataya. Nagmagawang ayon sa kalooban ng Diyos. Gayon ang halaga. Nagkaroon ng liwanag ang buhay mo, kapatid. Patuloy kang tinatanglawan ng katwiran. Patuloy na sumasagana sa buhay mo ang unawa at kaalaman. Yumayaman ka sa pagkakilala sa lahat ng mabubuting gawa sapagkat merong sa iyo nagtitiyaga na nag-aakay. Merong nagtitiyagang nagtuturo na namumuhunan ng pagpapakasakit. Puyat kung kinakailangan at maraming bagay. Nagtitiis kung kinakailangan. Kaya, minsan na naalala ko, nag-uusap kami ng kapatid na matanda sa cellphone. Kapatid na Ruel. Nag-uusap kami sa cellphone. Meron kami napag-usapang issue na kapatid. Alam mo, ikaw, Brad, sa panahon na ikaw ng aking maiksing panahon ng pagkaupo, mula ka, no, ako'y balagay dito. Ako, ikaw, Brad, ay nakaliliman na mga problema dumating sa akin. Nako. Talaga, yung ilalarawan niya yung kanyang pagkabagabag, yung mga problema, ligalig ng loob. Dahil nga doon sa mga bagay na yung may kaugnayan, sa mga pangyayaring nagaganap, sa kalagayan ng mga kapatid sa iglesia. Totoo yun. Talaga yung nararamdaman talaga ng isang lumalagay sa gawain pag-aakay. May mga panahon gusto mong matulog. Abutin mo, hindi ka dalawin ng antok. Kasi pipikit mo yung mata mo, pero yung diwa mo, naglalakbay Ganyan. Pati. Kaya yung pong, ayun ang hindi naunawa Alam mo itong, yung halaga ng tagapag-akay, pag hindi naunawa ng isang, na sino man, paniniwala naman mas magaling pa siya kaysa sa umaakay sa kanya Baron. Ganun ang kanyang naramdaman sa sarili. Ngayon, hindi mo naman dapat patulan. Dahil kapag pinatulan mo yon, mauutas yun. 92:6. Awit. Ang taong hangal ay hindi nakakaalam. Hangal. Ni naunawa man ito ng mamang. Hindi alam yung halaga ng tagapag-akay. Na kaya pala nagkaroon ng halaga ang aking pagkataong taglay. Dahil sa kalooban ng Diyos, kagandahan loob ng Diyos, habag at awa sa buhay kong dumating, ay gawa ng tagapag-akay. Naunawa ko't natutuhan ko, talikuran ang lahat ng paraan ng liko at hindi matama pamumuhay dahil na ituro sa akin. Yun na hindi naunawa ng mamang. Na kaya ako nakilalang may isang Diyos sa langit na dapat pala sambahin, ibigin ang buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. May mga ngaral na sa akin nagtiyaga. At kung hindi dumating sa akin ang ganitong kapalaran. Di sana hanggang ngayon, ako'y nasa kandungan pa ng mga masamang tagapagturo na relihiyon, mga bula ang mga ngaral. Pero salamat sa Diyos. Hindi na unawa ito ng mamang. Ito'y gawa ng mga ngaral. Hindi. Eka nga ni Pablo. Eka nga ni Propeta David. Ang taong hangal. Hindi nakakaalam.
Ikaw ano matatanda? Wala ka naman ikaw masasabunot sa may masasabunot ka ba naman ikaw sa ulong kalbo? Ha? Meron namang hindi kalbo. Narinig ko naman filosofya ng isang taga Bulacan. May ulo nga kay paligawan lang naman ikaw ng kuto Yung pala pawalaan lang Yung may ulo nga nakapatong sa bato sa balikat yung pala may pawalaan lang na kuto. Jesus bro, ay paano buhay yan? Kaya kailangan yan, hindi? Ito yung po yung kung gaano kahalaga at tagapag-akay. 13:21 kasama ang 10:16 ng Lucas. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ang nakikinig sa inyo, ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo, ay ako ang tinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin, ay tinatakwil ang sa akin nagsugo. Kaya mahalaga po yun talagang tagapag-akay Ang tumatanggap sa akin, sabi ni Kristo, ang tumatanggap sa inyo unang persona, mga alagad ni Kristo, mga mangangaral, mga tagapag-akay. Yun ang hanay. Ang tumatanggap sa inyo, ako ang tinatanggap. Ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang aking ama na sa akin nagsugo. Ay kung tinanggihan mo ang mangangaral, pinapayuhan ka, kumaila ka, ipinagpilitan mo, iginiit mo ang sarili mong gusto, paano ka? Sa palagay mo ba, meron ka pang gagawin na magkakaroon ng bisa talaga sa Diyos samantalang ito? Instrumento, kasangkapan ng Diyos para yung salitang buhat sa Diyos, ang magaling na payo, ang mabubuti at mabibisang mga turo darating sa iyo. Sa pamamagitan nito. Yan ang pag-aaral. Pero sa kapatid, sa IDB, na nagdudunong-dunungan sa sarili, hindi na uunawa ito. Hindi na uunawa. Kaya, mahirap. Pinapayuhan mo lang mabuti na magaling na katwiran, pero hindi tumatanggap. Ganyan po ang kalagayan. Ay na hindi naunawa. Meron kang Diyos, meron kang Kristo. Ang katotohanan ay lumalagi sa iyo dahil sa tagapag-akay na pumapatnubay sa iyo. Ayan po ang laking. Kaya sa atin, pinagbilin po tayo sa lahat ng mga kapatid. Payo po ito na kailangan po nating pagsikapan, pagsanayan, malagay tayo sa ganitong kalagayan. 13:17 Hebreo. Magsikalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo pasakop sa kanila. Sapagkat pawang na nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis. Sapagkat sa ganito'y din ninyo, mapapakinabangan. Payo, bilin. Pagkatapos po na ating maintindihan o ating mapag-unawa na ang pananatili pala ng mabuting kapalarang papatnubay at lalakip sa atin upang tayo makapanghawak sa isang dakilang pag-asa na anuman ang ating kahinatnan ng lakad ng buhay sa mundo ito, ngunit sa dulo ng landas ay makaaasa meron tayong pagtatagumpay. May Diyos at may Kristo tayo na papatnubay sa pamamagitan ng tagapag-akay. Kaya, ano po naman ang paalaala ni Apostol Pablo, na dakilang leader ng kahintilan?
magsitalima tayo sa mga namiminuno sa atin. Bawang nagpupuyat yan. Isaalang-alang ninyo at maunawa ninyong mabuti ang malaking bahagi ng panahon ng buhay niyan sa kanyang paggawa ay inyong ukol sa pagsasaayos kung papaano niya gagawin. Iaayos ang kanyang gawaing pakikitungo o pakikisama sa kalagayan ng mga kapatid. Na wala yang iniisip kundi puro ang ikabubuti mo. Yung kapalarang dapat mong matanggap. Na iyan ay nanggagaling sa mga ngaral. Iyan ang instrumentong pinagdadaanan o daluyan na mabuting pag-asa. Pag hindi ka napasakop dyan sa pamiminuno niyan, sa pamumuno niyan, may pagsasariling kalooban mo, sa palagay mo kaya, ano yung mararating? Nako. Kapatid, mag-isip-isip ka. Magbulay ka sa sarili mo. Kasi, sabi nga bawal ka nagpupuyat. Para baga sila magsusulit. Kasi talaga layunin ng pangasiwan Ika nga maiharap kay Kristo na tulad sa dalagang malinis ang iglesia. Kaya yung mga bagay-bagay na yan talaga hindi maiwasan na isang tagapag-akay sa larangan ng kanyang pagganap ng tungkulin. Kaya sa ganito po, isang aral sa lahat na dapat po nating tandaan, 5:12 hanggang 13, 1 Tesalonica. Datapot ipinamamanhik namin sa inyong mga kapatid na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalaala sa inyo. Yan. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo. Kalinaw. Napakalinaw po naman, punto por punto. Ipinamamanhik ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, inyong kilalanin, sino? Yun ang nagpapagal sa inyo. At nagpapaalaala sa inyo. Paawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. At inyo ay kasilang lubos na pakamahalin sa pag-ibig dahil sa kanilang mga gawa. Karapatan lamang yun. Kasi mga kapatid, yun ang hinihingi ng talagang katwiran. Doon mo ba ipakikita na nauunawa mo yung kahalagahan ng mabuting layunin ng tagapagturo sa larangan ng ginagawang pakikitungo at pakikisama sa iyo ayon sa katotohanan. Kaya mahalaga makilala mo para hindi kapatid bumangon sa loob mo, sa puso mo, na pag ikaw ay pinuna ng mga ngaral, doon sa malilakad mo, ay ikaw ay nagtatampot na sumasama ang loob. Pag naunawa mo yun dahil kaya ginagawa ng tagapagturo ang gusto ituwid ka, doon mo may pakikita yung lubos na pag-ibig mo, na may pagmamahal para sa kapakanan ng iyong kaluluwa. Kaya mahalaga makilala. Pag hindi mo nakilala yung karapatan ng tagapag-akay, baka pakiramdaman mo sa sarili mo, baka paniniwala mo, mas magaling ka pa sa pastor. Naakay ka na palalong isip at kahambugan. Delikado ka. Ayan po. Kasi mahalaga kasi yung salitang lubos, napakamahalin sila sa pag-ibig. Paano ba yun? Yung praise na yun. Lubos napakamahalin sa pag-ibig.
May kasabihan kasi ganito. Pag tunay na tubo, matamis hanggang sa dulo. Yung lasa nun, mula sa puno hanggang sa dulo, mararamdaman, malalasap mo yung linam ng tamis. Kumbaga, sa ibang mga paglalarawan naman, kumbaga, tao sa tao, pakikitungo, pagsasama, ugnayan, hindi walang anumang halong pagbabalat kayo, paimbabaw o artista. Kaya kung ano yung nasa loob, talaga yun puso sa puso, tapat, damdaming tapat. Yun ang lubos na pagmamahal na sa pag-ibig ng kapatid sa tagapag-akay. Dahil sa kanilang mga gawa. Ano ba? May naunawa ka ba, kapatid? Ano ba yung magandang gawa sa buhay mo, kapatid, na nangyari? Mangangaral ang dahilan. Ano yun? Meron ka bang alam? Baka, kapatid, hanggang ngayon wala ka pang naunawa. Naalaala mo ba, kapatid, na kaya ikaw ay nahango sa kapangyarihan ng masamang pananampalataya? Hindi ka na mananamba sa Diyos-Diyusan dahil yan ay gawa ng sugong mangangaral. Yan ba'y naintindihan mo, kapatid? Na kaya naunawa mong linggo-linggo mayroong pagsambang kabanalang pagtitipon. Ito yung itinuro ng tagapagturo. At kung hindi dahil sa mabuting tagapag-akay na yan, hanggang ngayon ando ka pa, nabubuhay ka sa mga aral at palatuntunang larawan naman ng mga kalikuan at mga pandaraya. Yan ang gawa. Na kaya ngayon hindi ka kumakain ng dugo. Gawa ng mga, sa buhay mo'y gawa ng mga ngaral yan. Na ituro sa iyo yung katotohanan. Yung mga kapatid na kaya ka naglilingkod na anuman ang ginagawa mo at pinupuhunan pagpapakasakit sa larangan ng gawang paglilingkod. Nakatitiya ka, may kabanalan, sapagkat ikaw ay naroon sa dako na dapat pagsagawa ng kabanalan. Ito'y gawa ng mga ngaral. Yan ang gawa. Ngayon, ay kung wala yung mga gawa na yan, hindi naman po kasali sa mamahalin nyo. Kaya kailangan, pag isang mangangaral po, halimbawa ang approach, baka ang approach sa kapatid iba ng hangin ang aral ang ibinubulong. Kaya kailangan sikaran mo yan. Huwag mo na. Meron ganun lang. Nakasama sa gawain sa iglesia, yung pala nagagapang at mga lokal na sinulasog at yan ang kinakampanya ng pahiwalay at pawasak. Papatulan mo ba yan? Yung ganyan. Anak ko. Ewan ko. Kung kapatid na walang delikadesa sa sarili, hindi nag-iingat, di bahala ka sa buhay mo. Pero hindi kami nagtipid, hindi kami nagpigil, hindi kami naging maramot para ituro ang katotohanan sa pagkakameron ng kapakinabangan na yung sarili. Bakit? Naunawa mo na bahay ng Diyos Iglesia ng Diyos na buhay. Yan ang paggawa ng kabanalan. Dito ka naglilingkod. Nasa ilalim ka ng tagapag-akay na Diyos ang naglagay. Pagkatapos mag-jump ka pa sa bakod ng IDB, lulundag ka sa kabila. Bahala ka sa buhay mo. Kung meron nangyayaring ganon, trabaho po yun ng mga hangal. Mga walang unawa pala. Walang unawa. Walang kaalaman. Paano? Yan ang katotohanan. Nagagalit ba ikaw ni Pablo ko dahil sinasabi ng pinakatotohanan? Kaya talaga, sa atin po, pagsasama-sama, basta kung ano yung totoo, doon tayo manghawa. Yan ang ating prinsipyo. Yan ang ating adikain. Ano man ang mangyari sa buhay na ito, magtiis man tayo sa dami ng mga pigati, bagabag na ating sinasalunga, naranasan sa buhay, hirap, at mga problema. Pero ang ating kaluluwa, gawin po naman natin, sabi nga ni Pablo,
ako'y nagagala sa kautusan sa aking pagkataong loob. Hayaan po natin yung ating naman pagkataong loob, yung ating damdamin, yung puso, yung ating budhi, ang makadama ng ligaya sa pag-aaliw sa kautusan ng Diyos at mga palatuntunan. Yan po ang mga salitang katotohanan ng ikababanal na siyang kaganapan, katuparan ng tapat na paglilingkod na prinsipyo ng Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pangasiwaan ng Diyos sa pangunguna ng leader na nakatalaga, buhat pa sa pasimula hanggang sa kasalukuyan. Yan po ay naipagturo, naipaglingkod. Maraming po salamat.